Ilang kongresista pabor na ideklara bilang national security threat ang Pogo. Ang kanilang dahilan alamin sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras live. Mela? Panukala ang inihain dito sa Kamara laban nga sa Pogo. Ang iba pang mambabatas ipinadedeklara na rin ito bilang national security threat. Dahil sa iba't ibang krimen na iniuugnay sa Pogo, isinusulong na ng ilang mambabatas ang deklarasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators bilang banta sa pambansang seguridad. Nang sa gayon, tuluyan na itong ipagbawal sa bansa. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, kahit pa may benepisyong nakukuha ang bansa sa Pogo, wala itong panama kumpara sa perwisyo at panganib na hatid nito, kaya't dapat ay iba na sa Pilipinas ang naturang operasyon. Sang-ayon din dyan si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Kaugnay niyan, kani-kanina lamang nga naghain na ang Makabayan Block ng House Bill No. 10525 sa pangunguna ni House Deputy Minority Leader Franz Castro para tuluyan ng ipagbawal ang operasyon ng Pogo sa bansa. Kung si House Speaker Martin Romualdez naman ang tatanungin, tiniyak niyang basta't may paglabag kahit sino pang mga sangkot. Pananagutin nila ito sa batas. Naniniwala rin ang House na alam na ng mga kongresista ang dapat gawin kung may matutukoy na iligal na operasyon ng Pogo sa kanilang distrito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni na Congresswoman Castro at Speaker Romualdez. Pinail natin ito dahil nga sa mga palala na ng palala, yung mga problema natin sa Pogo, to the point na may mga nai-involve na, quote-unquote, involved na mga local officials. At ito rin, yung mga raid na nangyayari, napatunayan talaga na maraming mga Chinese people na employed dito sa Pogo ay hindi sapat yung kanilang mga documents para magtrabaho dito. Alam naman nila kung anong gagawin nila, so sila na lang bahala magmamonitor sa mga sitwasyon sa mga distrito nila. Makonsider ba natin national threat itong Pogo? National threat ang Pogo operation, ang Pogo sa Pilipinas? Basta susunod ng lahat ng mga stakeholders dito sa lahat ng mga sektor ay sumunod lang sa mga batas. Okay, pero pag lumalabag, kahit sino ka man, at talagang mapapaparusahan kayo. Hindi kaiba naman sa pahayag ng ilang mambabata, si House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda, ibinida naman yung benepisyo naman at revenue o mga buwis na nakukuha ng pamahalaan mula sa legal na Pogo. Kasi alam naman natin, Audrey, may illegal at may legal na Pogo operators nga sa bansa. At ang sinasabi nga dito sa Kamara talagang may magkakaibang opinyon ang mga mambabatas ukol dito. Nitong Pebrero, Audrey, meron ng naunang resolusyon na ipinasa ang Kamara patungkol nga dito sa panukalang pagbaban sa mga Pogo. Pero sa ngayon, inaabangan natin yung magiging aksyon sa plenaryo ukol dito, Audrey. Okay, bukod sa mga kongresista na gustong pigilan na yung pag-ooperate ng mga Pogo dito sa ating bansa, meron bang mga mambabatas naman na pabor na ituloy ito, ngunit dapat lamang higpitan yung operasyon? Audrey, talagang tama nga yan. Dito kasi sa Kamara talagang magkakaiba naman yung mga opinyon ng mga mambabatas sa bawat aspekto. Hindi nga lamang sa issue ng Pogo, kundi pati sa iba pang mahalagang usaping panlipunan. Kanina nga, Audrey, naglabas din ng pahayag si Congressman Joey Salceda na iniha-highlight niya itong may benepisyo rin talaga itong Pogo, lalo na yung nire-regulate naman ng PAGCOR. Kasi ang sinasabi nga, Audrey, ni Congressman Salceda, talagang may nakukuha din benepisyo ang ating bansa dito nga sa mga Pogo, lalo na yung legal, yung operasyon at hindi gumagawa ng mga paglabag. Kaya talagang mainit na talakayan ngayon, Audrey, kung paano mas mapaghihigpit yung regulation dito. At sa panig nga ng Kamara, Audrey, inaabangan natin kung talagang magpapasa ang Kamara ng isang panukala o resolusyon para nga talagang may bigyan na ng pinal na desisyon dito nga sa Pogo. Pero ang dapat nga din nating ipabatid sa ating mga audience, Audrey, ito ay dadaan pa kung sakali sa Senado at sa Malacanang. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.